Unang bagyo sa bansa ngayong taon nagpaulan na sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Saan-saan kayang lugar magpapaulan ngayong weekend? Mahigit 400,000 customer ng Meralco nakaranas ng rotational brownout. Posible pang tumaas ang bill sa kuryente sa Hunyo? Exclusive. Umano'y bentahan ng ilegal na droga sa mataong lugar sa Navotas. Nabisto, 2, arestado. Mga mangingisda mula Masinloc, Zambales umapela na ng tulong kasunod ng utos ng China na arestuhin ang mga papasok ng South China Sea simula June 15. Dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo. MNLF Chairman Nur Mizwari hinatulang guilty ng Sandigang Bayan para sa kasong graft. Bilang kampanya para sa mas ligtas na kalsada sa mga bata, pedestrian lane sa Valenzuela, ginawang mas makulay. At ang pinusuang level up posting skills ni Gabi Garcia at Alden Richards sa Coronation Night ng Miss Universe of Philippines 2024. Live mula sa GMA Network Center, 20 taonang nakatutok, 24 oras. Maghanda na Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng El Nino at tag-init, nabuo ang unang bagyo ng taon na ngayon pa lang ay nararamdaman na sa ilang lugar sa Bicol. Inuulan at hinahangin na rin ang ilang lugar sa Visayas lalo't tinutumbok ng bagyong Aghon ang silangang bahagi nito. Naka-red alert na ang NDRRMC, lalo't patuloy na dadaragdagan ang mga lugar na isinailalim sa Signal Number 1. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang malakas na ulan na sinabayan ng bugso ng hangin ang gumising sa ilang taga-Ormoc Leyte kanina. Panahong ramdam din sa Tacloban, Leyte, na sinabayan din ng pagtaas ng mga alon. Umulan na rin sa iba't ibang bahagi ng Bohol tulad sa Tagbilaran, Loay, Carmen at Talibor. Gayon din sa Margarita, Samar at Dumaguete, Negros Oriental. Kansilado naman ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Virac, Catanduanes. Kaya pinababa sa Virac Port ang mga sasakyang nasa Roro na. Ang mga pag-ulan na yan sa Visayas pati sa Mindanao at Bicol Region ay dala ng Tropical Depression Aghon. Pero tila patikim pa lang lahat yan. Dahil bukas maaari yang maging tropical storm. At sa Linggo o Lunes, posibleng maging matindi o severe tropical storm at pwede pang lumakas bilang typhoon. Sa Martes naman ito inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Babala ng pag-asa, maaari magkaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog sa mga lugar na makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng rainfall sa loob ng 24 oras. So parang 4 liters po kada oras yung binubuhos na ulan sa kada 1 by 1 meter po na area. So may mga tendency po na yung mga low-lying areas, posible talaga silang magkaroon ng mga pagbaha. Tapos yung mga ilog natin, lalo na doon sa may areas ng Bicol at saka Eastern Visayas, possible din po na mag-rise or umapaw. Ang direct effect ay mostly talaga dito sa may Eastern Visayas and Mindanao, pero inuulan na rin po yung ilang bahagi ng mga nabanggit natin na lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At hanggang Mindanao, ramdam ang epekto ng bagyong Aghon. May mga pinatumba na ng hangin sa Surigao City. At nakatutok doon live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Yes, Vicky, alas 4:45 ng madaling araw nang maramdaman ang malakas na buhos ng ulan at hangin dito sa Surigao City. Ito ay matapos ideklara ng Pag-asa na isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area. Mula sa mahinang pag-ulan, naramdaman ang bagyong Aghon dito sa Surigao City nang biglang lumakas ang pagbuhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Natumba ang estanteng ito sa Boulevard dahil sa malakas na hangin. Saglit ring nawala ng ilaw ang mga poste ng kuryente. Mga isla sa Siargao, Ingon man, lanawan ang kuryente.
tumaas din ang alon sa dagat. Bago nito, alas 2 ng madaling araw, idineklara na ng Pag-asa na isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na pinangalan ng Aghon. Matapos isa ilalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa, ang Siargao, Dinagat at Bukas Grande Islands, agad na nagpatupad ang Coast Guard Surigao del Norte ng pansamantalang suspensyon ng biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat mula sa mainland Surigao patungo sa mga naturang lugar. Kabilang sa stranded ang pamilya ni Marilyn na mula pa sa Danau, Cebu. Magbabakasyon sana sila sa Dinagat Islands, ngunit malakas na ang ulan at hangin nang dumating sila sa Surigao City. Ang suroy, bakasyon, island hopping, di ka nang nagsakay naming barko nga kahibaw mi na low pressure. So, pero tutuloy pa rin kayo? Tutuloy, sayang ang kuan, sayang amo ang kanang ipang reserve. Sa monitoring ng Surigao CDRRMO, walang naitalang mga barangay na binaha dahil hindi rin nagtagal ang malakas na ulan. Continuous po yung monitoring po natin sa lahat ng mga barangay po natin. So, tiningnan po namin yung mga flood-prone areas, landslide-prone areas. So far, negative naman po. Sa Midsayap, Cotabato naman, malakas na ulan din ang naranasan kaninang umaga. Vicky, bagamat panaka-naka na lang ang pag-ulan sa ngayon dito sa lungsod ng Surigao, ay hindi pa rin inalis ng Coast Guard ang suspensyon ng biyahe ng mga sasakyang pandagat habang nakataas pa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa probinsya. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Umulan din sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bandang alas 2 ng hapon kanina, bumuho sa malakas sa ulan sa bahagi ng EDSA North Avenue MRT Station. Nagkaroon din ng gutter deep na baha sa ilang bahagi ng EDSA, kaya lalong bumigat ang daloy ng trapiko. Ayon sa Pag-asa, ang pagulan sa Metro Manila ay dahil sa trough o bahagi ng mga kaulapan ng bagyong Aghon. Arestado ang dalawang sangkot umano sa bentahan ng illegal na droga sa Navotas. Nakapwesto sila sa tabing kalsada na dinaraanan ng marami. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Nakatayo sa gilid ng kalsada sa Barangay San Roque sa Navotas City ang dalawang lalaki. Lalapitan sila ng isang grupo hanggang bypass operation na ito ng pulisya para sa mga suspect sa bentahan ng droga. Ang umunoy bentahan, nangyayari sa lugar kung saan maraming mga dumaraang tao at sasakyan. Ayon sa pulisya, estilo daw ito ng mga suspect. Para hindi po sila kaagad mapansin kung sa kalsada lang. Pagka nag-aabutan yan, parang nagkikita-kita lang sa kalsada. Ang isa sa kanila, ilang beses na raw nakulong dahil sa droga. May consider po natin na siya ay drug personality. Gawa ng may previous case siya na the same din na case. Depensa ng mga suspect, walang nakuhang droga sa kanila. Nakulong po ako dati po, pero tumigil na po ako dyan. Sa drugs din? Opo. Ilang beses na nakulong dahil sa drugs? Siguro po, 2 po. Pangatlo mo to ngayon? Opo. Pero matagal na po yun. Ala ko, may nanluloko sa akin, nagte-text. Ngayon, sisitahin ko sana. Ngayon, pulis na pala. Hindi ko po alam ba't dinampot po ako. May nahuli rin drugs? Wala po. Ayon sa pulisya, nakuha sa mga suspect ang mahigit 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 35,000 pesos. Kuha ng body-worn camera natin. Nagipag-transact tayo. May nakuha pong illegal sa kanila at meron po rin tayong bypass money na natanggap nila. Patuloy raw na iniimbestigahan ng Navotas Police ang insidente para matukoy ang iba pang kasamahan ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Suspect naman sa serye ng mga pagpatay sa Caloocan ang inaresto sa lungsod. Ang mga tinarget umano niya, katuwang pa naman ng mga pulis kung paano sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa wakas, naaresto rin ng mga pulis ang nasa likod umano ng serya ng mga pagpatay sa kanilang mga asset na tumatrabaho pa naman sa mga suspect laban sa gun for hire. Pinaghinalaan niya na nagsusumbong sa kanya is inuunahan na po niya. Binabaril niya.
Isang warrant of arrest pa lamang ang na-issue ng Caloocan RTC laban sa 28 anyos sa suspect, pero 3 iba pang kaso ng pagpatay ang naisampa laban sa kanya. Madulas at lumalaban daw ang suspect, kaya kinailangan pa ang pinagsanib na puwersa ng Intelligence Section ng Caloocan Police, NPD Maritime Group at Special Action Force para masakote siya sa Camarin, Caloocan. Once na nakakita po siya ng mga tropang pulis o mga nakikilala niya ng mga pulis, kaagad nagtatago sa mga kanal-kanal. Talagang mapalos. Nakapiit na sa custodial facility ng Caloocan Police ang suspect. Para sa kasi murder, may pinatay ka pang tao? Wala po. Pero member ka ba ng tinanggal? Hindi po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Hanggang 1.5 oras sa brownout ang naranasan ng libu-libong customer ng Meralco at iba pang electric cooperative sa Luzon at Visayas kagabi. At sa Hunyo, taas sigil sa kuryente naman ang kanilang dagdag kalbaryo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa isang bahagi ng Imus, Cavite, walang ilaw ang hilera ng mga establishmentong ito kagabi. Ang buwan at ilang kandila ang nagsilbing liwanag ng mga residenteng nasa bahay nila. Nagsindi rin ng kandila ang ilang residente ng Pasig, habang nabalot ng dilim ang ilang kalsada sa Antipolo. Ilan lang sila sa 487,000 Meralco customers na naapektuhan nang magpatupad ng rotational brownout dahil kulang na ang supply ng kuryente. 1 hangga't 1.5 oras tumagal ang brownout sa ilang lugar sa Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, Metro Manila at Rizal. Gabi na kaya di na naasahan ng Uninterruptible Load Program o ang kuryenteng di gagamitin ng mga malalaking business establishment. Yung mga commercial establishments po kasi, marami sa kanila sarado na. So wala ka na talagang mapagkukunan in terms of the ILP. So pag ganun na situation at kinakapos ka pa rin, then you have to shave demand. Dahil tuloy ng ilang negosyante sa Quezon City, nawalan sila ng dagdag kita dahil napilitang magsara ng maaga bandang 8 kagabi. Nang hinayang kasi sayang din Mabilang pa ako ng 5. Marami rin sa mga customer ng mga electric cooperative sa Luzon at Visayas ang nawalan ng kuryente kahapon. Sabi ng Department of Energy, meron na namang nag-forced outage o biglang nasirang planta, habang ang ilang planta, partikular ang hydropower plants, kulang ang naisupply. Sumabay na naman ito sa pagtaas ng demand dahil mainit pa rin ang panahon. Wala pang nilalabas na resulta ang Energy Regulatory Commission sa investigasyon nito sa mga biglang nasirang planta sa kataasan ng demand sa kuryente noong Abril. Ang DOE naman magsa-site inspection na raw sa mga plantang lagi na lang nasisira o hanggang ngayon sira. Hahanapan namin kung ano talaga yung mga posibleng naging causes ng kanilang outages. Posible pa rin ang kakulangan sa supply at reserbang kuryente sa mga susunod na araw, sabi ng DOE. Para sa mga customer ng Meralco at electric cooperatives, isa lang ang ibig sabihin nito. Posible pa ang muling pagtaas ng singil sa June billing. Since Meralco, among the many distribution utilities and electric cooperatives operating in the grid, procure part of their supply in the spot market, then there is really that possibility of buying power at a more expensive rate, and which will eventually impact on the overall generation charge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ng Katutok, 24 Oras. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si MNLF founder Nur Mizwari at 5 iba pa para sa kasong graft. Lusot naman sila sa kasong malversation. Nakatutok si Joseph Morong. Matapos ang mahigit 2 dekadang pakikibakan, ihiwalay ang Mindanao sa bansa nang itatag niya ang Moro National Liberation Front at ng 1996 peace agreement na tumapos dyan. Umupo si Nur Mizwari bilang gobernador ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 1996. Pero sa kontrobersiya, nagtapos ang kanyang pamumuno. Sa huling 2 taon niya noong 2000 at 2001, nagkaroon umano ng ghost delivery sa DepEd arm ng mga information and technology package galing sa 2 kumpanya na nagkakahalaga ng kabuang 77 million pesos. Naharap siya at ilang DepEd at COA officials sa kasong graft at malversation sa pamamagitan ng pamameke ng pampublikong dokumento. Kanina, hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan 3rd Division si Mizwari at 5 iba pa sa graft o paglabag sa Republic Act No. 1319. Dahil walang public bidding at nag-canvas lamang ng mga supplier, pinaboran umano ni Mizwari ang paglalabas ng 31 million pesos ng DepEd arm sa isang kumpanya.
Nakipagkuntsabahan umano si Miswari para mangyari yan dahil inaprubahan niya ang ilang dokumento tulad ng mga purchase order para sa isang 46 million peso transaction. Hinatulan si Miswari at mga kapwa-akusado ng 6 hanggang 8 taong kulong at habang buhay na ban sa pagtakbo sa anumang pampublikong posisyon. Lusot naman sila sa kasong malversation through falsification of public documents. Kulang umunong ebidensya para patunayang ang mga ginawa niya ay nauwi sa pagbubulsa ng pampublikong pondo ng isang individual. Anito, kinumpirma ng mga testigo na sa sumunod na gobernador naka-address ang alokasyon ng pera at tapos na ang termino ng Miswari na mangyari ang pagbabayad sa proyekto. Paglalaan lamang ng pondo ang nangyari sa panahon ni Miswari at nagkapera na lamang para sa mga proyekto sa termino ng sumunod na gobernador. At dahil hindi kompleto ang mga dokumento, sabi ng korte, hindi masisiguro na may kinalaman si Miswari at ang kasunod na gobernador sa paglabas ng pera. Dahil lusot sa kasong malversation, iaapela ng kampo ni Miswari ang guilty hatol sa kasong graft. Without the conviction on malversation, these two charges of violation of RA 3019 do not have any leg to stand on. Wala dito sa Sandigan Bayan si Chairman Miswari nang hatulan siya ng korte. Dahil sa kanyang edad at kalusugan ay nagmosyon siya sa korte na gawin na lamang ito sa pamamagitan ng video na pinayagan naman ng Sandigan Bayan. Sa halip, ang anak ng 85 years old na si Miswari ang dumalo. Because of old age, it's going to be very difficult for him to travel even to Manila. At dahil pwede pang iapela, hindi agad ikinulong si Miswari at iba pang akusado. Dinoble na lamang ang 60,000 na piyansa ni Miswari at iba pang hinatulan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pagkasibak sa serbisyo at hindi lang suspensyon, yan po ang gustong ipataw ng PNP Chief sa 2 miyembro ng PNP staff na rumakit bilang bodyguard ng isang Chinese kahit deployed sa Zamboanga City. Nakatutok si June Veneracion. Espesyal ang araw na ito para sa PNP Special Action Force o SAF. Ngayong 41st founding anniversary ng elite unit ng PNP. Binabalikan din ang mahigit 4 na dekadang kabayanihan ng maraming SAF troopers. Pero meron ding mga nag-iwan naman ng mantsa. 2 nitong miyembro ang nabisto kamakailan na sumasaglan umano bilang bodyguard ng isang Chinese national kahit dapat ay deployed sila sa Zamboanga City. Hindi po tama. It affects po yung PNP as a whole. And remember, ang hinahabol po namin is to bring back our dignity. Kaya naman pagtiyak ng PNP chief, papatawan sila ng pinakamabigat na parusa. Gusto ko dismissal. Hindi po kami papayag ng ganito na suspension lang. Kung sino po talaga nagkamali, then go for dismissal. Yan po yung utos ko po. Naka-restrictive custody ngayon dito sa headquarters ng SAF sa Fort Santo Domingo ang 2 nabisto na pulis. Dito rin isa sa ilalim sa restrictive custody ang 7 mas nakatataas sa kanila para humarap sa investigasyon kaugnay ng hindi otorisadong pagbibigay ng police security sa isang Chinese national. 9 na SAF members kabilang ang 5 opisyal ang iniimbestigahan ngayon. Mayroon tayong nakitang talagang lapses, deliberate na pagkakamali. Pero imbestigahan natin. Pag may makita pa tayong mas malaking may sasama dyan, wala naman tayo sasantuin dyan. Gwardyado ng mga kapwa nila SAF, humarap sa preliminary investigation ng Muntinlupa City Prosecutor's Office ang 2 pulis para sa reklamong alarming scandal. Kaugnayan ng away nila na naging mitya ng pagkakabisto ng kanilang racket. Tumanggi silang magbigay ng pahayag, pati na ang kanilang abogado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nakabantay na rin ang Philippine Navy sa dulong hilaga ng Pilipinas dahil sa mga armadong warship at aircraft ng China na nasa palibot ng Taiwan. Nakatutok si Chino Gaston. Ilang armadong Chinese warship at ilang fighter aircraft ang nasa palibot ngayon ng Taiwan para sa 2 araw na military drills. Ang layo ng China, sukatin ang kakayahang sakupin at atakihin ang mga strategic areas ng Taiwan na itinuturing ng China na kanilang probinsya. Parusa raw ito sa separatist acts ng Taiwan. Ilang araw matapos manumpa si Taiwanese President Lai Ching-te, nanawagan si Lai na itigil na ng China ang kanilang pananakot. Wala pang 400 kilometro ang Taiwan mula Batanes, kaya nagbabantay din ang Philippine Navy sa Northern Luzon. We do not want to speculate, but we are also on our end monitoring the situation. Anything that transpires around us
should be watched keenly and observed because it may or may not have an effect on us. Namataan naman malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal ang Chinese Coast Guard Vessel 5901, isa sa pinakamalaki nilang barko. Yan at Chinese Coast Guard Vessel 5203 na bumangga rin sa isa sa mga resupply ship ng Pilipinas noong Oktubre. Ang ipinost ng security expert na si Ray Powell na papasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas para magpatrol umano. Mula 2012 pang hindi na umaalis sa loob ng Panatag Shoal ang barko ng China na nagtataboy pa sa mga mangingis ng Pinoy na papasok sa loob. It is 50 nautical miles from Scarborough Shoal, from Baho de Masinloc. The actions, the response will be at the NTF-WPS level. It's a Chinese Coast Guard ship and there will be appropriate response from the NTF, most likely the Philippine Coast Guard. Bago nito ay iniutos ng China ang pagdetine sa sinumang hindi Chino na tatawid sa itinuturing nilang border sa dagat. Sagot ng Defense Department, I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Such behavior is not only a violation of UNCLOS, but also a violation of the precepts of the United Nations Charter. Sa gitna ng banta ng China, kailangan daw paigtingin ang kakayahang pumalag sa sinumang bansa para magdalawang isip ang China kung may plano mang umatake. Ayon kay Secretary Teodoro, ang hangarin na makamit ang deterrence laban sa mga panlabas na banta ay isang misyon na hindi tumitigil at kailangan ng patuloy na pagdagdag ng military equipment, kakayahan at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Feeling blessed at thankful sa Sparkle at Kapuso Network ang ilang young hunks na binansagang Boys of Summer. Signed for stardom na sila sa gitna ng kanilang life-changing experience bilang Sparkle artist. Makichika kay Nelson Canlas. Feel nyo ba ang cool guys ngayong mainit na summer? Sparkle's got you! Kasama sa Sign for Stardom 2024 ang ito sa Boys of Summer na sina Radson Flores, Bruce Roland, Vince Baristella, Prince Carlos, Yasser Marta, Rahil Birria at Jeff Moses. Binago raw ng Sparkle ang buhay ng mga young hunks. Sobrang thankful din talaga ako sa Sparkle. Sobrang unexpected ng lahat ng nangyayari. I'm very blessed na until now na may tiwala yung Sparkle sa akin. Nagbigay si Sparkle ng ganung trust, so dapat gagalingan ko pa. I'm just really grateful for Sparkle na binigyan ako ng chance. And from being a shy teenager, mas na-boost ang confidence na kailangan nila para mag-grow sa entertainment industry. Mas nagka-confidence ako sa sarili that I can do it. They saw something that I did not see in myself before. And I grew up reserved, shy, pero I had that fire in me. Dahil sa GMA, mas lalo ko minamahal ang trabaho ko. They live up to their name, Nakapuso. Talagang mamahalin ka nila, tutulungan ka nila. Kasama rin sa Sign for Stardom 2024 ang actress, host at Reina Hispano-Americana 2017, Winwin Marquez. Lahat nga ng milestones ko sa buhay nangyari nung nasa GMA ako and I'm very thankful for that. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At susunod, mga lugar na isinailalim sa Signal Number 1 dahil sa bagyong Aghon, alamin. Picoy Santiago at Jonathan Morales na cited in contempt kaugnay sa issue ng umunoy PIDEA leaks, pinayagang makalaya mula sa kustudiya ng Senado. At hosting skills nina Alden Richards at Gabby Garcia sa coronation night ng Miss Universe, pinuri ng mga netizen. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.
Mga kapuso, maging handa po sa maulang weekend sa malaking bahagi ng bansa dahil sa bagyong Aghon. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, kasama ang Ticao Island, Burias Island at Quezon Province. Gayun din sa Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Cebu, kasama ang Camotes Islands, Bantayan Island at Bohol. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, Agusan del Sur at Agusan del Norte. Paghandaan po malalakas na ulan at bugso ng hangin. Huling namataan ang sentro ng bagyong Aghon sa layong 135 kilometers northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung hindi magbago ang ganitong bilis at direksyon, posibleng maglandfall o tumama ang bagyo sa bahagi ng Eastern Samar o Dinagat Islands bukas ng umaga. Posibleng magkaroon pa yan ng ikalawang landfall sa southeastern portion ng Bicol, maaring sa Sorsogon, Albay o Catanduanes. Pagdating ng linggo, unti-unti na yang magre-recurve o magbabago ng direksyon palayo sa lupa. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa updates. Base sa datos ng Metro Weather, maulan bukas sa halos buong Visayas, Southern at Central Luzon, pati sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo sa Caraga Region. May matitinding ulan sa Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa pagsapit ng linggo. Mas marami ng pag-ulan sa Luzon, halos buong Luzon. Malalakas na ulan ang mararanasan kaya maging handa po sa pagbaha o landslide. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, maulan bukas lalo sa hapon pero posibleng mas matitindi at malawakan ng ulan sa linggo. Ingat po, mga kapuso! Biyahing Brunei at Singapore, si Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na linggo. Kabilang sa agenda, pagbibigay talumpati sa isang security forum at pakipag-usap sa mga lider ng Singapore. Darito ang aking pagtutok. Magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos sa isang mahalagang pagpupulong sa Singapore, ang Shangri-La Dialogue, isang taunang Defense and Security Forum kung saan tinatalakay ang mga importanteng isyu pang seguridad sa mundo. Si Pangulong Marcos ang keynote speaker sa pagtitipon na dadalohan ng 500 delegado mula sa 40 bansa, kabilang ang China. It will be an important platform for us to actually also convey our positions relative to what is happening within the region and what we are advocating for. Makakapulong din ang Pangulo sina Singaporean President Tharman Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong. Bago nito, magsasagawa ang Pangulo ng 2 araw na state visit sa Brunei Darussalam simula sa Martes. Kabilang sa mga aktibidad ng Pangulo ang pagdalo sa isang business forum kung saan naroon ang malalaking negosyante ng Brunei. This state visit is in line with the President's commitment to continue exploring avenues for economic growth and job opportunities for Filipinos, as the business forum is aimed to boost trade and investments into the country. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Pinayagang makalaya mula sa kustodiya ng Senado sina Picoy Santiago at Jonathan Morales na cited in contempt kaugnay ng PIDEA leaks hearing. Ayon po kay Senate President Cheese Escudero, hiniling ang pagpapalaya ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa dahil nakareses ang Senado. Nitong Lunes lang, pinasight in contempt sina Santiago at Morales matapos nilang magkainitan ni Senador Jinggoy at Senador Bato. Lalong nangangamba ngayon ang ilang mangingisda sa Masinloc, Zambales dahil sa utos ng China na hulihin ang mga hindi Chinong papasok sa itinuturing nilang border ng dagat. Nakatutok si Oscar Oida. Nanginginig at mangiyak-ngiyak nang humarap sa public consultation ng Kamara ang mangingisda mula Masinloc, Zambales na si Noli de los Santos. Dati-rati, sagana raw silang nakapangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Pero naging imposible na raw ito simula nang magigpit ang mga nakabantay na Chino sa lugar. Ang sabi ko sa mga anak ko, into muna kayo anak, dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil kaya tanong niya sa mga kinauukulan. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasaluubin ko po, diretsahan po ako. Huwag po kayong
sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Kwento pa ng ilang mangingisda, nawa-water cannon din daw sila. Naranasan ding maagawan ng huli. Kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda at kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Ay pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Lalo pa raw sila nabalot ng agam-agam na yung nagbabana ng order ang China sa kanilang Coast Guard na arestuhin ang mga papasok ng South China Sea simula June 15. Kaya po yun ang kinakatakutan ko po. Na isa mo dyan ang ipakulong, baka ang hirap nating tubusin yan. Pupunta pa tayong China kung paano natin sila tubusin. Kaya sana po wag mangyari at wag umabot sa ganyan. Naiintindihan po namin yung kanilang takot at pangamba. Ngunit naniniwala po kami sa kakayahan ng ating pamahalaan, sa kakayahan ng ating gobyerno na protektahan yung ating mga mamayan. Proteksyon din ang apela ng grupong Bigis ng mangingisda na dumalo sa isang photo exhibit at video launch sa UP College of Law kanina. Panawagan nila, samahan sila ng Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kapag nangingisda. Ipinakita pa ng mangingisdang si Eddie Edora ang mga bakas ng sugat sa kanyang mga binti at talampakan nang palakarin daw siya at kanyang mga kasama ng mga Chino sa mga koral. Dahil yung kuras ng matatalas, kapag paglakad ko po ganun, bumabaon po hanggang dito. Kaya hinuhugot ko pong ganyan unti-unti. Panukala ng ilang kongresista, bigyan ng mas malalaking barko na magagamit ang mga mangingisda. Why not consolidate? I-consolidate natin ang ating pong mga grupo na kung saan sama-sama tayong mangisda na malaking barko na dala-dala natin, complete with protective gear. Systematic ang pagkuha ng lugar kung saan tayo mangingisda na makikita natin na kung saan yung maraming isda. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mahigit 8,000 benepisyaryo ng agrarian reform ang inabutan ng titulo ng lupa sa Dipolog City at Coronadal City kanina. Pinangunahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 4,000 magsasaka ang nakinabang sa Soxargen at mahigit 4,000 naman sa Zamboanga Peninsula. Namahagi rin ng 15 milyong pisong halaga ng mga makinarya at gamit sa magsasaka o sa pagsasaka. Huwag palampasin, pedestrian lane sa Valenzuela ginawang mas makulay para mas ligtas sa kalsada ang mga bata. At ang handog ng Kapuso Foundation para muling makaaninag ng pag-asa ang ginang na ilang taon ng hirap pakakita. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Literal na mas makulay ngayon ang ilang daan patungo sa ilang paaralan dahil sa mga bagong pinturang pedestrian lane. Yan ay para mas mapansin ng mga motorista lalo't road accidents ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga bata sa mundo. Ayon po yan sa UNICEF. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isipin nyo na lang sa dami ng mga estudyanteng pumapasok sa mga eskwelahan araw-araw, siguradong maraming kabataan ang gumagamit ng kalsada. Kaya naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa halos 1,500 ng mga edad 0 to 19 years old ang namatay sa land transport accident noong 2022. Hindi nalalayo sa bilang noong 2021, habang nasa mahigit 1,000 naman ang namatay noong 2020. Sabi ng UNICEF o United Nations Children's Fund, aksidente rin sa kalsada ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga bata sa mundo. Sa buong mundo, ito ang pinakaunang nagiging dahilan kung bakit namamatay ng mga bata na nag-edad 5 hanggang 19 years old. Kasama dito ang Pilipinas na isa sa mga pinakamataas ayon sa Philippine Statistics Authority
more than 1,600 children are dying in Philippine roads every year. Kanina sama-samang nagpintura ng pedestrian lane ang UNICEF, Valenzuela City Government at mga estudyante at iba pa sa harap ng Vicente P. Trinidad National High School sa Valenzuela City. Kwento ng isang estudyante, dati nang may pedestrian lane sa kanilang lugar pero tila hindi raw ito pinapansin ng ibang motorista. Makikita po talaga na may pedestrian lane po talaga. Kasi po, unlike po dati, yung pedestrian na po na yan is hindi po siya masyadong visible. Kaya po yung mga motor po, yung mga vehicle po, dire-diretso lang po sila. And kusang yung mga student like me lang po, yung nagkukusa na lang po mag-stop. May kaakibat din daw itong educational campaign para lahat ay tumulong na maging ligtas ang mga bata sa kalsada. Dapat bata pa lang, as in, natututo pa lang sa daycare pa lang, ini-introduce na natin yung pagtawid sa tamang tawiran. Marami sa mga road accidents natin na nangyayari ay dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ang gusto ko po sanang iparating is pwede po ba paki-respect po yung mga pedestrian lanes po natin? Kasi po, gaya ko pong estudyante, may karapatan din po kami na tumawid freely. Gusto ko po sana na madinig po kami mga kabataan para po iwas na rin po ng disgrasya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Posibleng magtaas ulit ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 55 sentimo ang inaasahan dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Hanggang 60 sentimo naman sa kerosene. Pati gasolina na nag-rollback nitong Martes, posible rin magtaas presyo ng hanggang 65 sentimo kada litro. Ayon po yan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau base sa 4 na araw na trading. Kabilang daw sa mga nakaapekto sa presyo ng langis ang production cut ng mga bansang kabilang sa OPEC Plus at mas malakas sa dolyar. Tila nanlabo ang mundo ng isang ina matapos iwan ng kanyang pamilya. Pero bukod sa pangungulila, halos wala na rin siyang makita dahil sa kondisyon ng kanyang mata. Pero dahil po sa tulong nyo, naipasuri siya ng GMA Kapuso Foundation. Taong 2016 na mag-umpisang lumabo ang mga mata ni Liberty. Kasabay nito ang unti-unti ring paglabo ng kanyang relasyon sa kanyang pamilya hanggang sa tuluyan siyang iwan noong 2022. Yung asawa ko, lagi kami nag-aaway. Palagi lang namin pinag-aawayan, babae at saka pera. Siguro dahil nga marami akong sakit, hindi nila ako kayang alagaan, hindi nila ako kayang ipagamot. Pero sa kabila ng pag-iwan sa kanya, sobra po ako nagungulila sa mga anak ko. Miss ko na po sila. Sabi ko yung sakit ko kaya kong labanan kasi lagi naman ako nagdadasal. Ang nagsilbing mata ngayon ni Liberty, ang kanyang kaibigan na si Melinda. Bigyan pa ako ng lakas ng katawan kasi mahirap pong ako may mararamdaman paano na po yung kumari ko. Sa loob ng 3 taon, matyagang sinasamahan ni Melinda sa pagpapacheck up ang kaibigan sa mga pampublikong ospital. Lumapit din sila sa GMA Kapuso Foundation. Ngayong Mayo, na Healthy Vision Month, sinamahan natin si Liberty sa isang ophthalmologist sa Asian Eye Institute. Yung unang nakita nating pinaka-problem ni ma'am is yung super kapal na po na cataract. We really need to do cataract surgery of both eyes. Tapos after po ma-cataract surgery, then we will reassess her retina and check kung may diabetic retinopathy. Malaki po yung chance na makakita siya after cataract surgery. Mga kapuso, tulungan po natin si Liberty na maaninag ang pag-asang makakita muli. Humihingi po ako sa inyo ng tulong na madugtungan pa ho yung buhay ko. Sa mga nais tumulong kay Liberty, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Ruilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Excited na para sa kanyang fan meeting si Korean actor An Bo-hyun. Gusto niya rin daw i-explore ang bansa, pero saan kaya niya balak pumunta? Narito ang chika ni Aubrey Carampel. Anyong An Bo-hyun. Nasa bansa ang South Korean actor para sa kanyang Hello Asia Tour fan meeting na gaganapin bukas sa New Frontier Theater.
First time daw niya sa Pilipinas at excited ma-meet ang kanyang Filipino fans. 잘 진행되고 있었다고 말해야 될까요? I actually had a lot of Filipino fans supporting from me through the comments and through different sharing messages, and I'm really happy to see them in person this time. Natry na raw niya ang ilang Pinoy food na ang ilan daw ay may similarities din sa Korean dishes at nagustuhan niya. Pero excited din siyang i-explore ang bansa dahil sa kwento rin ng kanyang mga kaibigan. Many of my friends have visited here in the Philippines and they actually love this country so much. Saan-saang lugar sa Pilipinas kaya ang gusto niyang bisitahin? Palawan, Boracay, Cebu, anywhere would be good for a vacation with my family. Bago maging aktor ay naging boxer at model si Bohyon. Napanood ang Korean opa sa K-drama na Yumi Cells na napanood sa GMA Network. Napanood din siya sa Descendants of the Sun bilang bahagi ng Alpha Team na si Piccolo at sa mga drama series na Her Private Life at Secret Hotel. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Abangan! Kasabay ng mga paghahanda sa Paris para sa Olympics, mga atletang pangbato ng Pilipinas tutok din sa paghahanda. Eco-friendly na tela mula sa kawayan, pwedeng gamitin sa mga bagat damit? Walang patid ang pagtutok dito sa 24 oras. Nakasanayan na ng marami ang paggamit ng kawayan sa construction at handicrafts. Pero alam nyo bang pwede rin niyang eco-friendly source ng tela? Kawayan? Tara, let's change the game! In a request for the perfect OOTD, may waste crisis din kinakaharap ang fashion industry. So 100 billion kasing damit na naproproduce kada taon. 92 million tonelada ang napupunta sa landfills. Isa sa mga solusyon ay ang pag-develop ng mga eco-friendly na tela na gawa sa kawayan. Enter Kawayarn. Developed by DOST Philippine Textile Research Institute. Ang kawayan na nakasanayan nating gamitin sa construction o handicrafts, pwede rin palang renewable and eco-friendly source ng tela. Pwedeng gamitin sa bags, sapatos, accessories, damit, pati sa furniture. So marami tayong bamboo sa Pilipinas and low maintenance lang siya. So kusa siyang tumutubo, madali siyang palakihin or palaguin. Sa kanilang research, mataas ang fiber component ng bamboo na kailangan sa paggawa ng sinulid. Kung ikukumpara natin yung pineapple, baka or banana, nasa 1% to 2% lang. Pero sa bamboo, makakakuha tayo ng 35% to even up to 50% na fiber. So, mas maraming fiber, mas marami tayong sinulid, mas marami tayong tela na magagawa. Mas konti rin ang ginagamit na tubig sa pag-produce nito kumpara sa cotton, kaya mas environment friendly. Ang unang step sa paggawa ng bamboo textile, nakikita natin hinihiwa niya yung mga kawayan natin na dapat ang kalabasan, ganito kaninipis. Idadaan ito sa softening machine. So ito, papatuyuin natin. O ganito yung magiging itsura niya. Pagkatapos ng fiber treatment, dadaan na ito sa mga makinarya para mas maging pino. Ito na po ang kanyang itsura. Magiging sliver na ito. Diba? Inalay niya yung mga hibla natin. At saka dadaan sa spinning. Ito po ang ating naging resulta. Ito na ang sinulid o ang tinatawag nilang Kawayarn. At nitong Abril, nagwagi ito ng bronze medal sa 49th International Exhibition of Inventions, Geneva. Layo nilang maiparating ang teknolohiya sa iba't ibang probinsya ng bansa sa pamamagitan ng Bamboo Textile Innovation Hubs para makatulong sa produksyon ng bamboo textile at makagawa rin ng mga trabaho. So, ang goal talaga namin is lagyan siya ng taasan yung halaga ng bamboo and at the same time makatulong sa mga farmers natin, fiber processors, even yung mga hobby natin. Kabuti na sa kalikasan at may potensyal pang magbigay ng kabuhayan para sa mga kababayan natin.
Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Posible pong madagdagan pa ang mga pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Sa Paris naman, pinasinayaan na ang podium na tutuntungan ng mga medalist na inspired sa Eiffel Tower. At nakatutok si JP Soriano. Sa harap ng pamosong Eiffel Tower pa mismo pinasinayaan ang mga podium na gagamitin sa 2024 Paris Olympics. At bakit hindi? Lalo't inspired ng Eiffel Tower ang metallic lace o mga linyang disenyo sa harap ng podium. Ang kulay gray namang step na tuntungan ng mga medalist, homage sa mga zinc roof ng Paris. Pero higit sa disenyo ay ipinagmalaki ng organizers na gawa ito sa mga recycled na material. Sa Pilipinas, tutok sa paghahanda ang Philippine Olympic Committee mahigit 2 buwan bago ang pagbubukas ng 2024 Paris Olympics. Sa ngayon, 12 na ang kinatawan ng Pilipinas na opisyal na pasok sa 2024 Paris Olympics. Latest ang pambato natin sa fencing. Magagaling po tayo mga Pinoy and I'm very grateful po and very blessed po. Even before po, naniniwala po talaga ako na may mga mapapadala po tayong fencers sa Paris. Pero posibleng madagdagan pa sila. Mayroong hindi ina-announce na pasok na. Like skateboarding, judo, golf. May mga madaragdag din daw na Pinoy boxers at posible ring madagdagan ang pambato sa athletics. Yan ang maraming bubulusok. Minimum of 4, maximum of 7. In athletics. Dahil sa universality rule ng Olympics, 2 Pinoy swimmers at 2 Pinoy bikers ang makakapasok din sa Olympics. Dahil naman sa reallocation rule, inaasahan ding may Pinoy na makakapasok sa taekwondo at shooting. Kaya posibleng ito na ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sa Olympics na bibigyan ng send-off sa June 21. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa linggo na ang inaabang ang Game 2 ng NCAA Women's Volleyball Finals. Target ng College of St. Benilde na makuha ay 3 sunod nilang kampyonato sa muli nilang paghaharap ng Colegio de San Juan de Letran. Isang panalo na lang ang kulang nila sa Game Series matapos makuha ang Game 1. Target namang manalo ng Letran Lady Knights para itablang standing. Sa linggo na ang Game 2 ng NCAA Women's at Men's Volleyball Finals simula alas 12 ng tanghali sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan at live ring mapapanood sa GTV. Ginawaran ng Icon of Media Excellence Award si Kapuso veteran journalist Jessica Soho sa Dubai, UAE kamakailan. Sa ika-4 na taon ng Global Filipino Icon Awards, kinilala nila ang ambag ni Soho sa larangan ng pamamahayag. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat ang Philippines' most awarded broadcast journalist. Binigyang pagkilala rin niya ang mga OFW at mga global Pinoy na anyay mga tunay na bayani dahil sa kanilang kadakilaan, sakripisyo at tulong na ibinibigay sa Pilipinas. Hindi pa rin daw nagsisink in kay Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo ang kanyang winning moment. Pag-amin niya, muntik siyang mag-back out sa competition. Kung bakit, ichichika ni Lars Santiago. Oozing with confidence, yet calm, si newly crowned Miss Universe Philippines, Chelsea Manalo, sa pagharap niya sa media ngayong araw. Lalong tumingkad ang ganda ni Chelsea sa suot niyang all-red outfit. Surreal pa rin daw para sa kanya na suot na niya ang corona at sash ng Miss Universe Philippines. It still haven't sunk in yet to my head. You know, I still don't really feel that I have actually won. It still feels surreal, but I'm taking it day by day to grow. Ikinuwento ni Chelsea sa GMA Integrated News kung paanong muntik na siyang mag-back out sa pageant. There have been challenges. The resources that I had was very limited, so I had almost really quit to the point that I didn't see myself winning already. Pero nagpatuloy dahil sa support at pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang ang kanyang mga magulang.
My mom and my dad, they are very supportive. They have been there all throughout. Kaya nang isigaw ni Asia's multimedia star, Alden Richards, Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! It added more shock, but when they called my name, I just had in mind was that, whoa, is that really Bulacan? Did I hear that correct? But it was so loud and clear that I had to instantly think about my parents. I thought I wanted to see them agad. natatawa naman si Chelsea sa reaction ng netizen sa kanyang crowning moment. Kung paano niya binalanse sa kanyang ulo ang corona nang ipatong ito ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. At that moment, when she put it in my head, I thought it was already fixed, that I'm already ready to walk around. But when I tilt my head, it was moving a little bit. So, it was just only a little moment. Michelle fixed it right away. We laughed on it. I am really excited to talk to Michelle about it. She's really a really beautiful queen. Pati nga si Michelle, nag-post ng kakatuwang reaction sa pangyayari. Samantala, inihahanda na ni Chelsea ang sarili sa pagkatawan sa Pilipinas sa Miss Universe 2024 na idadaos sa Mexico. Viva Mexico! This is Chelsea Manalo from the Philippines! Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Up next, netizens full of praises para sa Miss You host na sina Gabby Garcia at Alden Richards. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Patay sa pamamaril ang kapitan ng isang barangay sa Muntinlupa City. Ang suspect, demotorsiklo ayon sa isang saksi. At nakatutok si Rafi Tima. Kita pa sa gate na ito ang tama ng bala na tumapos sa buhay ni Kapitan Ronaldo Loresca o Kapitan Kaok ng Barangay Buli, Muntinlupa City. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi. Kanina, binalikan ng Muntinlupa Police ang pinangyarihan ng pamamaril. Ayon sa mga kasamahan ng kapitan, may bigla na lang tumigil na motor na may dalawang sakay, ilang metro ang layo mula sa kanila at mabilis na pinaputukan ng biktima. Pagtigil ng motor dyan, ganun kagad. Kaya pagtingin ko, nakasubsub kagad siya. May dugo na dito. Ayon sa isa pang saksi at kaibigan ng biktima, magkakatabi lang daw sila kaya posibleng professional ang gumawa dahil lahat ng ipinutok ng gunman na hindi bumaba ng motorsiklo tumama sa kapitan. Akala ka nga namin noong una, sumabog na gulong ng motor. Kaya nagulat, sabi pa rin ni Kap, aba yun lang nabanggit niya. Kasi lahat kami nakatitig, may nagse-cellphone, nakayuko lahat. Tama sa ulo ang ikinamatay ng biktima na naisugod pa sa ospital. Ang mga kasamahan ng kapitan noong gabing yon na kanyang mga kababata at kamag-anak, ikinagulat ang pangyayari dahil wala daw silang alam na dahilan para patayin si Kapitan Kaok. Wala naman akong kinukwento na may threat siya o may... Hindi naman siya nagkukwento kasi pag mga ganyan, wala namang siya, kumbaga yung mga nangyayari sa kanya, hindi siya talaga, personally wala po talaga siya sinasabi sa amin. Talagang nakakapanghinayang, nakakapandumo. Sayang, sana nga magkaroon ng kalutasan yung pagpatay kay Kapitan. Ang Muntinlupa LGU nangakong tututukan ng kaso at hinihikayat ang sinumang may alam o nakakita sa krimen na makipagtulungan sa mga otoridad. May lead na raw silang nakuha base sa backtracking na ginawa ang mga pulis gamit ang CCTV ng Muntinlupa Operations Center. Ang Muntinlupa Police tumanggi munang magbigay ng pahayag dahil kailangan pa raw ng masusing investigasyon sa kaso. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 Oras. Bukod sa bilyong-bilyong pisong halaga ng pinsala sa mga pananim, apektado rin ng El Nino ang mga alagang baboy. Kumusta naman ang supply at presyo? Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang bitak-bitak na lupang ito, isa palang dating palaisdaan na natuyot na dahil sa sobrang init. Isa lang ito sa matinding epekto ng El Nino sa lalawigan ng Bohol. Natuyot na rin ang ilang sapa at bumababa ang tubig sa ilang ilog pati na sa Pilar Dam.
Sa kabuuan, 36 na bayan sa lalawigan ng lubhan ang naapektuhan, dahilan para magdeklara na ng state of calamity ang probinsya. Matindi nga ang dagok ng El Nino, partikular sa sektor ng agrikultura. Sa buong bansa, umabot na sa 4.6 billion ang pinsala sa bigas, 3.17 billion naman sa mais, 1.6 billion sa high-value crops, habang 10.47 million naman sa livestock and poultry. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bukod sa may mga nangangamatay na baboy, isa sa mga karaniwang epekto ng sobrang init na panahon sa mga baboy ay ang hindi paglaki nito. Instead of being able to grow them to 115 to 120 kilos na live weight, ngayon siguro parang 90 to 100, maswerte na, no? Napakahirap. Dahil mahal pa yung feeds. So siyempre, ang chances are, yung mga farmers, kahit na maliliit yung baboy, pagka nasa sapat na age na yan, ilalabas na rin yun. Yung maliliit, na nakakatay na. Kasi kasama sa walang paninda. Dahil pa rin sa mainit na panahon, apektado rin ang presyo ng pagkain ng mga baboy, tulad ng mais, kung saan umabot na sa 3.17 billion pesos ang pinsala. Tataas na naman yung presyo ng corn kung yung supply natin ay wala. Batid ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino sa mga hog raisers. Right now, we're importing 40% ng corn. So gusto namin mapalit na natin yon kasi para ma-increase natin yung production natin ng mga raw materials na hindi natin i-import. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng liempo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, naglalaro sa 330 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy. Sa kabila naman ng mga hamon ng El Nino, siniguro ng DA na sapat ang supply ng baboy ngayon. Malayo rin ang presyo ng retail sa farm gate price ng baboy. Minsan ang difference 50, 100 pesos. May mga traders kasi nagte-take advantage So, isa-set natin yung pagpunta natin sa mga lugar na talagang mababa naman. Na pag sila mag-take advantage sa mga consumers natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dahil umano sa hindi pinayagang virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ng Senado, kung kaya gumulong ang rigudon sa Senado, ayon kay Senador Bato de la Rosa. May foot injury kasi noon si Revilla. Ang tugon naman ng mga supporter ng dating Senate President sa Senado sa pagtutok ni Darlene Cai. On bedridden. Eksaktong isang linggo matapos mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Zubiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umattend ng sesyon. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President. Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may kulang na lang po wheelchair. Bumuka raw ang tahi mula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag si nooy Senate President Mig Zubiri dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola. Pagkaganyan. He attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us. And he joined us last Wednesday, to be very fair about it. He did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. Just want to let you, to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, This is just a mere parang consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa Alam ni majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem.
para sa bayan. In our last session, I attended. Sa huli, pinayagan din si Senator Bong Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ito raw ang naging mitya ng planong patalsikin sa pwesto si Zubiri bilang Senate President. Trigger, yung mga artista, sumama ang loob nila Ruben Padilla, nila ni Jinggoy, yung mga artista group, at doon na nag-start yung I am not trying to fend off yung mga pagsisisi na sa akin sinisisi. Kung yan ang tingin nila na yung PDLX, din so be it kung yan. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo na informasyon na nag-retrigger uli itong pag-alis kay Senator Megs nung nagalit yung mga artista. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni De La Rosa ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senadora Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7 na binubuo ng mga senador na nanatili ang suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sabi ni Senadora Binay, weird daw isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup ay dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, dapat ay mag-move forward na raw. Pwede raw isang issue ang nag-trigger. Pero bago raw ang diskusyon tungkol sa kanyang injury, marami na raw problema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras. Pinangangambahan ng isang grupo ang posibleng epekto ng pagpayag na makapagmay-ari ang mga sibilyan ng high-powered firearms. Ang mungkahi nila sa gobyerno sa pagtutok ni Chino Gaston. Kung ngayon pa lang may ilang nagdadala, nagkakasa o nanunutok pa ng baril tulad ng mga napapaaway sa kalsada, tanong ng Gunless Society of the Philippines, paano pa kaya pag naramdaman na ang epekto ng pagpayag muling makapagmay-ari ang mga sibilyan ng matataas na kalibre ng baril? This might result to the state, the law enforcement of the state, to be overcome by civilians. Ang pagmamay-ari ng baril ay dapat pribilehyo lamang. Dati nang may pribilehiyong makabili ng high-powered rifles ang mga sibilyan. Pero kasunod ng Marawi Siege, pansamantala itong sinuspinde noong 2018. Nitong Marso, inamyendahan ng PNP ang Implementing Rules and Regulation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at pinahintulutan ang gun ownership ng hanggang 7.62 caliber rifles. Paborito ang ilang local gun manufacturers. Who would have known that in this day and age they would have been invaded by Russia? So a lot of the men, the able-bodied men, were sent to the forefronts, and left in the towns were the women and the children. It's better to learn and be ready. Hindi man kontra sa gun ownership, gusto ng Gunless Society na higpitan ang pagmamay-ari nito. Baka raw kasi magaya ang Pilipinas sa Amerika kung saan hindi lang gun-related crimes ang naitatala, kundi mga mass shooting dahil sa access ng mga sibilyan sa baril. Ayon sa PNP, tinatanggap na sa ngayon ang mga order ng customers para sa 5.56 hanggang 7.62 caliber rifles. Pwede na bumili ang civilian. Sa ngayon, kapag may approved purchase na, saka pa lang pwedeng i-release. But we are drafting a memorandum guidelines as well as yung revision ng license ng mga dealers. Hanggang isa lang na high-powered rifle ang pwedeng malisensyahan sa kada sibilyan. Bawal din ang mga sniper rifles at armor-piercing na mga bala at military-grade equipment. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Kapapasok lamang po na balita, pinagbabaril ang isang babae sa loob ng isang van sa K8 Street sa Camias, Quezon City. Pagkatapos ibumangga ang van sa isang delivery truck. Nakasuot ng ID ng Land Transportation Office ang biktima. Sa pinakuling ulat ng Super Radio DZBB, nakahandusay pa sa loob ng van ang babae habang patuloy ang pagsusuri ng Quezon City Police. Kinurdonan na ng Quezon City Police ang crime scene na nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. May misteryong mangyayari na bigla na lang akong mawawala.
Yan ang patikim na episode ng Magpakailanman bukas na pinamagatang Babalikan o Papalitan. Bibida dyan si Rob Gomez at Bianca Manalo kasama si Jason Abalos. Hard work paid off para sa Sparkle teens na sina Princess Aliyah at Keisha Serna. Graduate na sila sa junior high school at with flying colors. Kabilang din sina Princess at Keisha sa upcoming Kapuso series na Forever Young. Samantala, sabay sa excitement ng crowd, full of confidence and energy ding, nag-host sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines sina Alden Richards at Gabby Garcia. Pinusuan at pinag-usapan din yan ng netizens. Makichika kay Nelson Canlas. Ibang level ng confidence ang ipinakita ni Gabby Garcia sa kanyang first time na pag-host ng Miss Universe Philippines. Angat na angat ang hosting skills ng Sparkle Star na umani ng positive reviews mula sa netizens. Napawaw din ang netizens sa 5 evening gown changes. At syempre, ang energy na kailangan niyang ibigay, amazing women! Naging sulit naman daw sa huli. I didn't really expect for it to turn out like that, but I made sure that I prepared for it. So it wasn't just, me appearing there and just reading the whole script. It was me preparing days before. Pinusuan din ang picture nila ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Feeling ng maraming fans, passing the baton na raw ito at papasukin na ni Gabby ang pageantry. Pero ang sagot ni Gabby, it's complicated. I saw that also. Dahil dun sa frustration ng dream ko, naging host ako bigla ng Miss Universe. I super want talaga. Ever since I was a kid, and I've been very, very vocal about it. Nagpapasalamat naman si Alden Richards sa ikalawang pagkakataon na makapag-host ng isa sa pinakamalaking beauty pageant sa bansa. Full circle daw ito para sa kanya dahil sa pageantry din siya nagsimula. I really enjoyed hosting Miss Universe Philippines even last year. And it's a different experience, Tas kasama ko pa yung dalawang co-host ko, which is si Arbony and Jeannie Mai, na talagang nadala nila ako. Talaga namang high energy ang ibinigay ni Asia's multimedia star that night. Pampanga! Bagay na pinuri at ikinatuwa ng netizens. Napipikon ka ba doon sa movie? Hindi, actually kinokollect ko siya. Kinocompile ko po siya. Hindi, pero natatawa lang akong panoorin kasi parang halos ganun din naman yung delivery ko before. Ang laki kasi ng MOA Arena, so I really had to. And then the fans are there screaming. Gusto kong sabayan yung excitement nila. This Sunday, May 26, mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Vicky, Ivan, Emil. Thank you, Iya. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend sa atin. Happy weekend. Nakaraos na naman ang isang linggo. Yes. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.